Rosalie, bakit ipinananawagan ang public release ng lahat ng budget documents? Ella, hindi isang optional na bagay yung transparency, kundi isang democratic obligation. Kaya ang panawagan ng Bantay Budget Network, grupo ng mga civil society groups, ay isa publiko yung lahat ng budget documents na may kinalaman sa panukalang pambansang pondo sa susunod na taon, bago pa nga yung nakatakdang Bicameral Conference Committee meeting. Apela rin ng mga ito, i-disclose ang budget versions ng House at Senate sa websites ng mga ito. Kabilang na yung lahat ng sinasabing allocables, line-by-line amendments at kung sino yung mga proponents o nasa likod ng mga pagbabagong ito. Gayun din ang lahat ng unprogrammed appropriations, agency-level realignments, yung mga last-minute insertions, lahat ng reports, tables at figures na gagamitin ng bicameral panel. Giit ng Bantay Budget Network, dapat alam ng publiko ang mga desisyon ng pamahalaan kaugnay ng edukasyon, kalusugan, agriculture, housing at disaster response na nananatiling kinukulang sa pondo. Ella, ayon naman kay House Deputy Speaker at Antipolo 1st District Representative Ronnie Puno, sa ngayon ay wala pa naman silang natatanggap na kopya ng ulat nung Senate budget version. Ito ay hindi pa nga tapos talakayin sa Senado yung panukalang pangbansang pondo para sa susunod na taon. Pero inaasahan niya na bago o sa linggong ito ay makatanggap na ng kopya ng Senate version ng budget yung Kamara para maaprubahan na yung pambansang panukalang pondo sa susunod na linggo bago yung holiday break ng Kongreso. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz.